Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin ito pong dalawang mga heavyweights sa politika na naging daan po kung bakit nanalo yung kanilang mga kandidato po Ito hong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin na pare-pareho po silang merong mga inendorso po na mga kandidato Sa panig po ni PBBM, ito hong alyansa para sa bagong Pilipinas at ito pong si Vice President Sara Duterte naman, ito pong PDP laban at ito pong mga individual candidates po para sa pagkasenador na kanya pong inendorso. Na ang tanong po dito, sino mas effective po sa kanila? Sino mas merong influence sa kanilang dalawa, mga kabida? Okay, personally, I believe na si Vice President Sara Duterte po ang meron pong mas ma-influensya at effective na endorsement ikumpara po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Although pareho po sila, meron pong limang mga kandidato mula sa kanilang mga grupo na nakapasok po sa Magic 12. Okay? Pero kung titingnan po natin yung placing po, unang-una ang mga nagwagiho sa top 5 ng senatorial race, mga kabida. Nanguna po si Bongo, pangatlo po itong si De La Rosa. Samantalang isa lang po nakapasok po sa top 5 sa ilalim po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito lang po si Erwin Tulfo, number 4, mga kabida. Mula sa number 6 hanggang number 11, mga kabida. Okay? Ang number 6 po si Marcoleta, number 7 po si Panfilo Lacson, alyansa, pero independent po yun. And then number 8, ito pong si Soto, number 9, Pia Cayetano, number 10, Dito Lapid, tsaka 11 and 12, Amy Marcos and Camille Villar, mga kabida. So, pantay po sila sa senatorial bets. Pero ang hindi lang po inaasahan po dito ng administrasyon na 5 lang po ang makapasok kasi ang kanila pong target kasi, mga kabida, ay 12-0 pero hindi na nangyari po yung 12-0 na yon. Okay, kasi doon pa lang sa pre-election period, yung time na nangangampanya po itong mga kandidato po sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, nagsimula pong nagkawatak-watak po sila. Dalawa po sa kanila po, mga kabida, ang umalis. Ito hong si Amy at saka si Camille. So naging 10 na lang ito hong Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So unfortunately, 5 ang pumasok po sa kanila, 5 po yung out. Okay? Now, dito tayo sa local. Okay? Marami hong mga kandidato po, mga kabida, na dinala po ng administrasyon, ang natalo. Lalong-lalo na po sa mga key cities po, Okay? Unang-una sa Maynila. Okay? Nanalo po itong si Isko Moreno laban po kay Hani Lacuna ng administrasyon. Okay? Samantalang sa Cebu, nanalo po itong si Pam Baricuato laban po kay Gwen ng administrasyon din, And of course, Davao po, mga kabida, Duterte, Rodrigo versus Carlo Nograles. Okay? Ito hong tatlong mga key cities po ng Pilipinas, sakop at hawak po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte. Ang cloud po ni PBBM medyo biglang nawala po, mga kabida. Noon pa lang sa Cebu, yung inendorso po niya si Gwen, 2 beses po siyang bumalik doon bago mag-eleksyon. Okay? Pero wala hong epekto yung kanyang pagbalik doon, mga kabida, yung kanyang pag-endorso po kay Gwen Garcia. Alright? So it goes to show lang talaga na nawala na po yung kanyang clout, yung influence po ni PBBM. Parang papunta na po doon sa pagiging lame duck president po yan, mga kabida. Kasi pag midterm election kasi, ito yung barometer ng current administration na ipakita yung kanyang might, yung kanyang influence. Kasi daw, ang midterm election, ito daw yung, kumbaga, barometer po, mga kabida, kung gusto ng taong bayan ito pong kasalukuyang administrasyon o hindi.
Pero sa nangyari po ngayon mga kabida, malinaw po na ayaw na po ng taong bayan yung pamumuno po ng kasalukuyang administrasyon. Okay, kung pagbabatayan po natin ito kung resulta ng election po mga kabida. So, maraming nagsasabi na patungong lame duck president na raw ito si Pangulong Marcos. Isang presidente lang po na aking napag-alaman na towards the end of his term, malakas pa rin, influential pa rin, hindi ho naging lame duck. Itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte lang po mga kabida. Okay, mantakin nyo mula sa umpisa hanggang sa huli, walang pagbabago yung kanya satisfaction, performance at trust ratings, napakataas pa rin. Kumbaga, umalis itong si Digong bilang presidente po ng Pilipinas na napakataas pa rin yung kanyang ratings po mga kabida. Hindi bumaba po ng 50%. Unlike dito kay PBBM, sa kalagitnaan pa lang po ng kanyang termino, bumaba na po sa 25% yung kanyang trust at saka performance ratings po mga kabida. Alright? Now, sa nangyari po ngayon, kung saan po ay dinomina ni Vice President Sara Duterte yung election po mga kabida. Sa palagay ko po, dito na po magbabago yung landscape po ng politika sa 20th Congress po mga kabida. Marami na pong mga politiko na balingbing. Okay? Ibig sabihin, dahan-dahan pong kakatok sa pintuan po ni VP Sara Duterte po mga kabida. Kasi alam po nila po na napakalakas si VP Sara po ngayon, mga kabida. Okay? So most likely, ito mga kandidato na meron pong mga ambition by 2028, either higher or lower positions, mga kabida, doon talaga sila sa mga kandidato na sa tingin po nila ay makakatulong po sa kanila pong kandidatura. Okay? At malinaw po mga kabida na ito si VP Sara ay perceived na formidable candidate para sa 2028 presidential elections. Maraming ang nagsasabi po na pinakamalakas na kandidato po sa 2028 ito si Vice President Sara Duterte po mga kabida. So tingnan natin po ito kasi gaya ng sinabi ko po kanina, maraming mga politiko na naman ang pagpasok po ng 20th Congress po mga kabida, magkakaroon na po ng alignment, kumbaga positioning itong mga politiko na nanalo po. Lalong-lalo na po sa Senado kasi pag-uusapan po natin yung impeachment po dito laban po kay VP Sara. Ang tanong po dito mga kabida kung itong mga senador na nanalo po ngayon at yung mga holdover capacity ng mga senador kasi yung kanila pong term ay magtatapos sa 2028, may guts ba silang kakalabanin itong si VP Sara Duterte, I don't think so. Sa tingin ko po, mas lalo didikit po sila sa Vice Presidente po mga kabida sa halip po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Dahil po alam po nila na mas malakas po ngayon si VP Sara kumpara kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayon. So nakita na po natin yung lakas po ng agila. Okay? Na ipinakita po dito sa election na ito. This is a manifestation mga kabida na napakalakas ni VP Sara Duterte. At yun yung dapat paghandaan po mga kabida ng administrasyon. Okay? Kung sino yung itatapat po kay VP Sara po dito. Si Martin Romualdez, I don't think so. Raffy Tulfo, I don't think so. Pero ang tingin ko po mga kabida, dahil dito sa resurgence po ng Pinklawan, ito pagkapanalo po ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan, most likely, may fearless forecast po dito. Ang labanan po sa 2028, it's going to be Pinklawan versus Duterte. Okay? So para po sa inyo, ano po ang tingin po ninyo dito mga kabida at pananaw? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.